Ang Tao Te Ching ay tumutukoy rin sa kagandahan ng pagiging walang laman. Para kay Laozi, ang kawalan ay hindi laging negatibo. Sa katunayan, ang pagiging walang laman ay isang kondisyon upang magamit ang isang bagay. Halimbawa, ang isang palayok ay nagiging kapaki-pakinabang hindi dahil sa luwad na bumubuo sa panlabas nito, kundi dahil sa espasyong walang laman sa loob. Ganito rin sa buhay, ang katahimikan, ang puwang sa pagitan ng mga salita, ang kakayahang tumigil at hindi laging magpuno ng sarili, lahat ng ito ay nagbibigay saysay at kapangyarihan sa ating pag-iral. Ang pagtanggap sa kawalan, sa hindi alam, at sa hindi katiyakan ay mga aral na patuloy na inuulit sa aklat. Ipinapakita rin ng Tao Te Ching ang kabalintunaan bilang isang mahalagang bahagi ng katotohanan. Sa aklat, madalas sabihin ni Laozi ang mga pahayag na tila magkasalungat, ngunit totoo, tulad ng, ang malambot ay tumatalo sa matigas, o ang mahina ay nakakabuwag sa malakas. Ang ganitong paraan ng pag-iisip ay nagpapahiwatig na hindi lahat ng lohikal at tuwirang pananaw ay sapat upang maunawaan ang buhay. Minsan ang katotohanan ay naroroon sa pagitan ng mga kabaligtaran, at ang karunungan ay matatagpuan sa pagkilala at pagtanggap sa kabuuan ng mga magkakasalungat. Ang Tao Te Ching ay humahamon sa ideya ng pagiging mapagpakasasa. Sa maraming bahagi ng aklat, pinapayo ni Laozi na iwasan ang labis na pagnanasa, pagpapasikat at paghahangad ng kayamanan. Para sa kanya, ang labis ay nagdadala ng kaguluhan at ang simpleng pamumuhay ay siyang daan patungo sa tunay na kalayaan. Ang taong marunong makontento ay mas malaya kaysa sa taong maraming tinatangkilik, ngunit patuloy na kulang ang pakiramdam. Ang konseptong ito ay napapanahon, lalo na sa modernong lipunan, kung saan ang konsumerismo at inggit ay nagiging normal na bahagi ng araw-araw. Binibigyang diin din ni Laozi ang kahalagahan ng likas na kilos at pagbabalik sa likas na kalikasan ng tao. Ang sinumang sumusunod sa tao ay hindi nagkukunwari. Hindi niya kailangan ng maskara, mataas na ranggo, o pekeing anyo upang tanggapin ng iba. Ang tao ay hindi nagpapanggap, at ang taong namumuhay ayon sa tao ay tapat sa kanyang sarili. Sa ganitong pananaw, ang aklat ay nagsisilbing paalala sa atin na huwag mawala sa pagkatao sa gitna ng mga panlabas na inaasahan at pamantayan ng lipunan. Isang mahalagang aspeto ng aklat ay ang pagiging marunong sa hindi paggawa. Hindi ito nangangahulugang walang ginagawa ang isang matalinong tao, kundi marunong siyang mamili ng panahon, kilos at salita. Hindi siya basta-basta kumikilos para lang may gawin. Sa halip, pinakikinggan niya muna ang kalikasan ng sitwasyon. Kapag kumilos siya, ito ay may bisa, may tamang timing at walang labis. Kaya't ang kanyang mga pagkilos ay hindi nakasasama sa iba at madalas ay hindi halata, ngunit malalim ang epekto. Sa pilosopiyang ipinapakita ng Tao Te Ching, makikita na hindi nito itinuturing ang tao bilang tagapamahala ng mundo, kundi bilang bahagi lamang ng kabuuan. Ang tao ay hindi nakahiwalay sa kalikasan. Siya ay kabahagi nito. Kaya't kung sirain ng tao ang kalikasan, sinisira rin niya ang sarili. Kung matututo siyang makiisa at hindi mangibabaw, magkakaroon siya ng mas maayos na ugnayan, hindi lamang sa kapwa, kundi pati sa kapaligiran. Ang ganitong uri ng paningin ay mahalaga rin sa kasalukuyang usapin sa pagbabago ng klima at pagkasira ng kalikasan. Makikita rin sa aklat ang tema ng pagbabalik bilang mahalagang hakbang sa pagunlad. Ang ideya ni Laozi ay hindi ang pag-abot sa pinakamataas, kundi ang pagbabalik sa pinagmulan, ang pagiging tulad ng sanggol, ang pagbabalik sa pagiging payak, at ang pagbubura sa mga artipisyal na identidad na ibinibigay ng mundo. Para kay Laozi, ang sanggol ay may likas na koneksyon sa tao dahil ito ay walang ambisyon, walang takot at walang peke. Kaya't sa maraming bahagi ng aklat, ang pagbabalik sa ganitong kalagayan ay itinuturing na tanda ng tunay na karunungan. Hindi rin itinatanggi ng aklat ang pag-iral ng kaguluhan, kasamaan o kabiguan. Subalit hindi rin ito nagmumungkahi ng labis na pakikialam o pag-aayos sa mga bagay-bagay. Ayon kay Laozi, maraming problema sa mundo ang lumalaki dahil sinusubukan ng tao na lutasin ang mga ito sa marahas o komplikadong paraan.
Ang mas mabisang solusyon ay madalas ay simpleng pagtanggap, pakikiramdam, at ang marahang pag-aakma. Ang kaguluhan ay bahagi ng pag-inog ng kalikasan, at ang tunay na karunungan ay nasa pagtanggap sa mga bagay na hindi kontrolado. Sa isang banda, ang Tao Te Ching ay tila aklat ng kababaang loob. Sa kabilang banda, ito ay isa ring aklat ng kapangyarihan. Hindi ng kapangyarihang nangingibabaw, kundi ng kapangyarihang nagmumula sa loob. Kapangyarihang hindi kailangan ipakita o ipagyabang, kundi tahimik at matatag. Kapangyarihang nakaugat sa pag-unawa, hindi sa takot. Kapangyarihang nakabatay sa katotohanan, hindi sa ilusyon. Kaya't ang karunungan ng aklat ay hindi panlabas na tagumpay, kundi panloob na kapayapaan. Sa kabuuan, ang Tao Te Ching ay isang anyo ng pilosopiya na hindi humihiling ng pagsamba, kundi ng malalim na pagninilay. Isa itong paanyaya sa bawat isa na maglakad sa sarili niyang landas. Hindi upang labanan ang mundo, kundi upang makiisa rito. Ang aral ni Lao Tzu ay hindi para sa mga taong naghahanap ng kapangyarihan o kasikatan, kundi para sa mga taong naghahangad ng katahimikan, pagkakaisa at pag-unawa. Sa kanyang katahimikan, kababaang loob at kahinahunan, ang Tao Te Ching ay nananatiling isa sa mga pinakamaimpluwensyang aklat sa kasaysayan, hindi lamang sa silangan kundi sa buong mundo.